Tatlo na naman ang namatay sa ating tribo nitong nakaraang gabi, Anya. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit hanggang ngayon ay walang magawang babaylang manggagamot na katulad mo para matigil ang pagkalat ng salot na ito sa ating isla. Ginagawa ko naman ang lahat ng aking makakaya, Adu. Ako at ang iba pang manggagamot ng tribo ay patuloy na nagsasagawa ng mga ritual para sa mga espiritu ng ating mga ninuno at anito upang mapigilan ang pagkalat ng salot. Ngunit bakit hanggang ngayon hindi niyo matukoy ang sanhi ng mayawagang sakit na pumapatay sa ating mga nasasakupan? Hindi ko masasagot sa ngayon yan, Adu. Pero huwag kayong mag-alala. Malulutas din natin ang suliraning ito sa ating tribo. Kailan pa? Kapag naubos na tayo ng salot? Makapangyarihan ng ating mga anito. Hindi nila tayo pababayaan. Subalit tila hindi na nila tayo ginagabayan, anak. Pakiwari ko ay tinalikuran na ng mga banal na Diyos ang ating tribo. Patawarin sana kayo sa sinasabi ninyong yan. Hindi ba kayo natatakot magsalita ng laban sa ating mga anito? Hindi naman sa ganon, at ayoko rin mawala ng pag-asa. Ngunit sa nakikita kong nangyayari sa tribo natin, hindi na ako magtataka kung isang araw ay lumapit na kay Aghora ang ating mga nasasakupan para sugpuin ang salot na ito. Isang babaylan si Anya at ang kanyang amang si Takura ang kasalukuyang pinuno ng tribong Ophira. Isang maliit at di kilalang tribo noon na nagmula pa sa sinaunang kabihas ng Sumera. Subalit dahil sa mga hidwaang politikal at labanan sa kapangyarihan ng mga pinunong babaylana ay napilitan ng kanilang mga ninuno na lisanin ang kaharian. Naglakbay ang mga ito sa pamamagitan ng mga kalupaan, disyerto at mga karagatan. Naging mahirap ang paglalakbay kaya't kaunti na lang ang nalabi sa mga ito nang makarating sa isang bulubundukin sa silangang bahagi ng Java o sinaunang Java. Mula sa panahon ng Imperyong Sriwijaya ay payapang namuhay ang kanilang mga ninuno roon hanggang sumibol ang Indianong Imperyo ng Majapahit. Subalit nang bumagsak ito dahil sa hidwaan ng mga pinuno at pagpasok ng mga Muslima, ay napilitan uli silang lumikas para sa kapayapaan at pagpreserba ng kanilang mga tradisyon. Napadpad ang tribo nila sa isang tagumpok sa isla ng Simsim sa timog silangang Asya. Dito ay muli nilang itinatag at pinalago ang kanilang tribo na may hiwalay na kultura at tradisyon. Subalit ang kanilang pansamantalang katahimikan ay nabulabog ng lumaganap sa kanilang tribo ang isang misteryong sakit. Ang bawat kapitan ng sakit na ito ay nagkakaroon ng mataas na lagnat at namamatay sa loob lamang ng 2 araw matapos sumuka ng dugo. Bilang pinuno, ay hindi mo naman marahil pahihintulutan na makialam si Aghora sa usaping ito, Adu. Batid mo kung anong saloobin ko pagdating kay Aghora, anak. Hanggat maaari, ay ayoko sanang dumating ang araw na sa kanya lalapit ang ating mga katribo. Subalit hindi ko rin maiwasang mabahala dahil tila hindi na pinakikinggan ng mga Diyos ang ating mga dasal. Hindi totoo yan. Alam kong ituturo rin ng ating mga anito kung ano ang dapat nating gawin. At hindi rin kami titigil sa pagsasaliksik hanggang hindi namin natutuklasan kung paano masusugpo ang misteryong sakit na ito. May awa ang ating mga Diyos, Adu. Hindi lubusang masisinian niya ang Ama kung panghinaan man ito ng pananampalataya sa kanilang mga Diyos. Tumataas na kasi ang bilang ng mga nasasawi sa kanilang mga katribo dahil sa misteryong sakit na sumasalanta sa kanilang isla. Kahit siya'y nababahala na rin dahil parang walang nangyayari sa mga ritual at dasal na isinasagawa nila para pigilan ang patuloy na pagkalat ng sakit. Hindi niya tuloy maiwasang magduda kay Aghora, ang nag-iisang babaylan sa kanilang tribo na gumagamit ng itim na mahika at kakaibang ritual. Tulad niya ay 18 pa lamang din ito, ngunit may mataas na antas na rin ito ng kaalaman sa mga mahiwagang dasal
ritual at makapangyarihang mga kataga. May kakayahan itong tumawag ng mga espiritu na kung tawagin ay mga demonyo. Ang kakaibang kaalaman nito ang dahilan kung bakit hindi ito itinalaga ng kanyang ama bilang isa sa mga babaylang manggagamot sa kanilang tribo. Subalit ilang araw lamang ang nakalipas ay nalaman niyang nakipagpulong si Aghora sa kanyang ama at sa mga matatandang tagapayo. Hindi ako pumapayag sa gusto ni Aghora Adu. Kalapastanganan sa ating mga anito ang pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng kadiliman. Alam ko, ngunit hindi lamang tayo magpapasya sa bagay na ito. Kaya nga kinausap rin ni Aghora ang mga matatanda sa tribo dahil alam niyang nakasalalay din dito ang kaligtasan nating lahat. Paano tayo nakatitiyak nung wala siyang kinalaman sa tila sumpang ito sa ating isla? Magkababata kayong dalawa, Anya. Magkaiba man ang taglay ninyong kakayahan, ay alam mong hindi gagawa ng ikasasama ng ating tribo si Aghora. Isa pa, ay wala siyang dahilan upang bigyan tayo ng sumpang salot. Dahil naging mabuti naman ang ating tribo sa kanilang angkana, kahit dayuhan lamang sila sa ating isla. Alam ni Anya ang kasaysayan kung paano naging kabilang ang angka ni Aghora sa kanilang tribo. Dayo lamang ang mag-asawang ninuno nito sa kanilang isla. Ang mga ito ay nagmula sa isang sultanatong kaharian sa Tibog na pinamumunuan ng sultan na si Sharif al-Hashim. Tulad nila, ang mag-asawang ito ay naniniwala sa maraming mga Diyos at Espiritu. Ang mga paniniwalang ito ay ipinagbabawal ng sultana, kaya't napilitan din ang mga itong lisanin ng Muslim na kaharian. Nang mga panahong yon, ang abuelo ni Takhur ang pinuno ng tribong Ophir. Tinanggap nito at ng mga taga-isla ang mag-asawa at itinuring na isa sa kanila. Ang mga naging anak nito ay nakapag-asawa ng mga katribo nila. Subalit ang angka nito ay isa-isang napapaslang sa mga digmaan nila laban sa mga kalaban nilang tribo. Hanggang si Aghora na lamang ang natira sa kanilang angkana. Dahil dito ay naging masigasig ang dalaga sa pagpapalakas ng kakayahan nito sa paggamit ng mahika negra o itim na kapangyarihan. Kung kaya't hindi maiwasan ni Anya na pagdudahan ng tunay na intensyon ng kababata. Kahit na, Adu, wala pa rin akong tiwala sa plano niya. Hindi pa naman nagbibigay ng kanilang pasya ang mga matatanda ng tribo. Pinag-iisipan din marahil nila ng husto ang mungkahin ni Aghora. Sana ay huwag silang pumayag. Masyadong mapanganib ang ritual na alam ni Aghora. Nag-aalala lang ako para sa kaligtasan ng ating mga katribo. Naiintindihan kita, anak. Ngunit alam mong sa mga masaselang usaping tulad nito, hindi lamang ang pinuno ng tribo ang nasusunod. Kaya nga may matatandang tagapayo. May katotohanan ng sinabing yon ng kanyang ama. Sa tribo nila, hindi lamang ang pinuno ang nagpapasya. Madalas ay mas nasusunod ang mga matatandang tagapayo. Ang pinuno para sa kanila ay kinatawan lang ng buong tribo sa pakikipag-ugnayan sa mga matataas na Diyos. Ang mga babaylan namang tulad niya ay tagapamagitan ng tribo sa kanilang mga anito at mga ninuno. Ganun pa man, umaasa pa rin si Anya na hindi pa hihintulutan ng kanyang ama ang nais mangyari ng kababata niyang itim na babaylan. Subalit ilang pagbilog na ng buwan mula nang kausapin ni Aghora ang mga matatanda, ay hindi pa rin sila nakakahanap ng lunas sa mahiwagang sakit. Dahil dito, ay muling lumapit sa matatanda at sa kanyang ama, si Aghora. Isang kabaliwan ang sinasabi ni Aghora, Adu. Huwag kayong makikinig sa kanya. Hayaan muna natin siyang magpaliwanag, Anya. At anong paliwanag ang nais ninyong marinig mula sa bibig ng isang babaylan na gumagamit ng itim na mahika? Tila nakakalimot sa kagandaang asal ang ating pinunong babaylan. Marahil nalilimutan niyang ito'y mahalagang usapin. Hindi ito panahon ng pagiging isip bata. Lapastangan!
Ikaw ang nakakalimot sa dapat mong kalugaran. Isa ako sa may mataas na posisyon sa kapulungang ito. Kaya't matuto kang gumalang. Wala kang karapatan upang magwika sa akin ng ganyan. Kung ganon, ipagpaumanhin ninyo ang magaspang kong asal. Subalit bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ng lunas sa salot na ito ang ating dakilang punong babaylan? Huwag kang magtanim ng pag-aalinlangan sa isip ng mga tao rito, Aghora. Dahil batid ng ating pinuno at ng mga matatandang tagapayo na hindi kami tumitigil sa paghahanap ng lunas sa kumakalat na sakit. Patuloy kami nagsasaliksik. Mga pagsasaliksik na walang saysay. Walang magagawa maging ang kaalaman mo sa panggagamot. Dahil hindi ito pangkaraniwang sakit, Anya. Kung ganoon, ipaliwanag mo kung anong salot ito at ano ang dahilan. Hindi maiwasang panayuan ng kanilang mga balahibo sa batok ang mga naroon sa pagpupulong nang marinig ang mga sinabi ni Aghora. Ayon sa itim na babaylan, ang salot ay likha ng isang mababang uri ng espiritong mula sa kadiliman na kung tawagin ay raksasa o demonyo. Matitigil lamang umano ang paghasik nito ng sakit kung matatalo ito ng isa pang espiritong mula sa kadiliman na mas mataas ang uri kaysa rito. Kaya ako muling lumapit sa inyo sapagkat nais kong hingin ang inyong pahintulot na makuha ang bangkay ni Aniway, ang babaeng buntis na kaibigan ng pinunong babaylan na namatay kahapon ng gabi. Bakit kailangan mo ang bangkay ng isang babaeng buntis? Sapagkat nais ko itong gamitin sa ritual upang tumawag ng Yakshini na makakatalo sa espiritu ng kadilimang may gawa ng salot. Ito lang ang tanging solusyon sa ating suliranin, Pinunong Thakur. Ngunit bakit ang katawan pa ng kaibigan ni Anya ang gusto mo para magsagawa ng ritual? Isa lang ang dahilan, Adu. Dahil buntis si Aniway at nasa kabuwanan na. Ito ang nais niyang gawing alay upang dalawa kaagad ang kanyang magiging handog sa espiritu na kanyang tatawagin. Nang hilakbot ng kanyang ama sa narinig, kaya't hindi ito pumayag. Maging ang mga matatandang tagapayo ay hindi rin nagbigay kaagad ng kanilang pagsang-ayon. Subalit dahil sa mga paliwanag ni Aghora, ay pumayag din ang mga ito sa huli. Nawawala na rin kasi ang mga ito ng pag-asa dahil sa kabiguan ng mga babaylang manggagabot na makatuklas ng solusyon sa suliraning kanilang kinakaharap. Kung ganon ay binibigyan ka namin ng pahintulot sa nais mo, Aghora. Tiyakin mo lamang na magtatagumpay ka. Subalit nais kong ilihim muna natin ito sa buong tribo. Nauunawaan ko, mahal na pinuno. Kaya't nais ko sanang sa dulong kakahuyan ng islay sa gawaang ritual, kung saan malayo ito sa ating mga tahanan. Kung ganoon ay sasamahan ka namin at ni Anya. Nang sa ganoon ay walang maghinala ng masama sa ating mga katribo. Hindi ako dadalo sa pagsasagawa ng kabaliwang ritual na yan. Hindi ako makikisa sa paglapastangan ninyo sa katawan ng aking kaibigan. Makinig ka, Anya. Nakapagpasa na ang buong kapulungan. Ang tanging magagawa mo na lamang ay sumuporta sa nabuong pasya ng nakararami. Tungkulin mo yan, hindi lamang bilang isang may mataas na katungkulan sa ating tribo. Tungkulin mo rin yan bilang anak ng pinuno at susunod na tagapangalaga ng isla. Hindi nakaimik si Anya sa sinabi ng kanyang ama. Tama ito. Marami siyang tungkuling dapat gampanan sa kanilang nasasakupan. Bilang susunod na pinuno, ay dapat niyang isantabi ang pansarili niyang nararamdaman. Patawarin mo ako sa aking inasal, Adu. Ngunit sige, hindi man ako sang-ayon, ay ibibigay ko ang aking suporta, alang-alang sa kapakanan ng ating mga nasasakupan. Nararapat lamang, Anya, sapagkat ikaw ang susunod na pinuno ng tribo sa sandaling wala na ako. Kaya't ihanda mo ang iyong sarili. Kailangan naroon ka at ang ilan sa ating mga babaylan upang saksihan ang gagawing ritual ni Aghora. Masusunod, Adu.
Hiling ko lamang, sana ay hindi ninyo pagsisihan ang pagpayag sa gusto ni Aghora. Ito na lamang ang hindi pa natin nasusubukan, anak. Kaya sana'y ibigay mo ng buo ang iyong suporta upang hindi tayo mabigo. Walang nagawa ng gabing yun si Anya, kundi tahimik lamang na nagmasid sa 6 na kalalakihang palihim na naghahanda sa bangkay ni Aniway. Nakita niya ng pahira ng mga ito ng mabangong langis at alak ang katawan ng kanyang kaibigan. Nagpalingas din ng apoy ang isa sa mga lalaki sa munting dambana sa may ulunan ng bangkay nito. Pagkatapos ay umupo si Aghora malapit sa bangkay. Nanayo ang mga balahibo ni Anya nang magsimula ng bumigkas ng mga kakaibang mantra at mahiwagang kataga si Aghora. Bawat pagtatapos ng talatang binibigkas nito ay hinahampas nito ng patpatang tiyan ng bangkay ni Aniwaya. Subalit ganun na lamang ang sindak nila nang biglang kumilos ang patay. Umupo ito at iginala ang paningin sa mga taong nakapalibot sa kanya. Nang ilabot ang lahat ng bigla itong magsalita. Batid ni Anya na tinig yun ng espiritong sumapi sa bangkay ng kanyang kaibigan. Mga lapastangan! Sino nagbigay ng pahintulot sa inyo upang ako'y gambalain? Humihingi ako ng paumanin sa aking kapangahasan, dakilang Yaksini. Subalit kailangan namin ng iyong tulong. May nakamamatay na sakit na kumakalat sa gitna namin. At ito'y kagagawa ng isang raksasa. At nais mo kong makialam sa gawain ng mababang uri ng espiritong yon, ganun ba? Isang mataas na uri ng espiritu mula sa kadiliman lang ang maaaring makatalo sa kapangyarihan ng raksasa. At ikaw lang yon, dakilang Yaksini. Hindi mo alam kung anong kapalit ng iyong hinihiling, babae. Nakahanda ako, dakilang Yaksini, sa magiging kapalit ng aking kapangahasan. Mahusay kang magsalita, matabil na babae. Ngunit hindi ako nadadaan sa ganyang kunwaring kababaan ng loob at mga papuri. Nakakakilabot ang tinig ng Yaksini na nasa katawan ng bangkay ni Aniwaya. Lalo silang nangilabot nang biglang may tumulong dugo mula sa mukha at bibig ng bangkay. Halos lumuwa ang mapupulang mga mata nito at lumaki ang ngisi na halos ikabiyak ng pisngi nito. Humaba rin ang dila nito na halos umabot sa isang talampakan at parang ahas na kumiwal sa hangin. Humahalakhak itong sinunggaban si Aghora at dinilaan sa mukha. Bawat pagdikit ng dila nitong puno ng malapot na laway ay lumalapnos sa mukha ng dalaga. Masyado kang tuso at pangahas, babae. Ngunit gusto ko ang nilalaman ng isip at puso mo. Pakiusap, dakilang espiritu mula sa kadiliman. Pagbigyan mo ang lahat ng kahilingan ko. Hindi mo alam kung ano ang iyong nais mangyari, babae. Hindi mo ba alam na anumang kahilingang pagbigyan ko ay may kapalit? Alam ko. Kaya 2 kaluluwa ang alay ko sa'yo, kapalit ng mga kahilingan ko. Hangal! Sa palagay mo ay sapat na ang 2 kaluluwang alay mo? Kung ganun ay kulang pa ang kaalaman mo tungkol sa akin. Hayaan mong turuan kita. Nakahanda ako, dakilang Yaksini. Pagbigyan mo lang ang aking mga kahilingan. Kung ganun ay makinig ka. Anumang naibigay ko na ay hindi ko na mababawi. Kaya tiyakin mo kung ano talaga ang nais mong hilingin. Dahil walang kapangyarihan sa lupa na maaaring kumontra o magpawalang bisa sa mga bagay na naipagkaloob ko na. Ito'y mananatili hanggang sa katapusan ng mundo. Nauunawaan ko. Kaya't nangahas ako na tawagin ng makapangyarihang espiritong tulad mo. Batid ko mapagbibigyan mo ko dahil walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Hindi makuhang umalis ni Anya at ng iba pa sa kanilang mga kinatatayuan dahil sa kilabot. Tila na estatwa sila habang mulagat na nakatingin sa mga nangyayari.
Ngunit sa kabila ng takot, ay nanaig kay Anya ang sigaw ng konsensya. Hindi niya hahayaang patuloy na gamitin ang espiritu ng kadiliman ang kaawa-awang katawan ng kanyang kaibigan. Umiral din sa kanya ang pag-aalala para sa kaligtasan ni Agora. Umusal siya ng ilang mahiwagang kataga ng proteksyon bago malakas na nagsalita. Nakikiusap akong lubayan mo ang katawan ng aking kaibigan. Espiritu ng kadiliman! Tumahimik ka, Anya. Siya nga naman, magandang dilaga. Tumahimik ka lang sapagkat wala ka nang magagawa para iligtas ang kaluluwa ng buntis mong kaibigan. Naialin na sa akin ang iyong kasamahang babaylan. Kung ganon, ay kahit si Aghora na lang ang pakawalan mo. Ano ang kapalit kung pagbibigyan kita? Hindi nakaimik si Anya sa tanong ng Yakshini. Wala siyang balak ialay sa kampo ng kadiliman ang kahit na sino sa mga kasama nilang naroon ng mga sandaling yun. Sapat ng sakripisyo ang kanyang kaibigan at ang anak nito. Tutal ay patay na rin naman ang mga ito nang ihandog ni Agora. Inisip na lamang niyang marahil sa mga sandaling yun ay nasa piling na ng kanilang mga ninuno ang kaluluwa ng dalawa at kasama na sa paglalakbay tungo sa kabilang buhay. Sa ngalan ng aming mga anito, ipinakikiusap ko, huwag mong idamay ang aming isla sa ginawang kapangahasan ni Aghora. Patawarin mo kami kung pinahihintulutan namin siyang gambalain ka. Huli na para sa pakiusap, magandang binibini. Wala ka na magagawa pa dahil ang kasunduan namin ng babaylang ito ay naganap na. Kung ganon, ay ano na ang mangyayari sa mga tao rito sa aming isla? Hintayin niyo na lamang ang katuparan ng kasunduan. Kinilabutan si Anya sa naging tugon ng espiritu ng kadiliman. Pakiramdam niya ay may hindi tama sa naging kasunduan nito at ni Agora. Nagugulhang napasulyap siya sa kababata at ng mga sandaling yun ay hawak pa rin ang bangkay ni Aniway. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang walang ano-ano'y biglang bumaluktot patalikod ang leeg nito. Hinawakan nito ang ulo ni Aghora at malakas na iniikot. Sindak na napatingin sila nang walang buhay na bumagsak sa lupa ang katawan ng dalagang babaylana. Nakangising muling dumako ang tingin ng bangkay ni Aniway sa kinatatayuan ni Anya. Bago ito nahigang muli at ipinikit ang mga mata. Ilang sandali ang lumipas na lahat sila ay tulalang nakatingin lamang sa dalawang bangkay ng babae. Maya-maya ay lumapit at lumuhod sa tabi ng bangkay ni Aniway ang kanyang ama. Sinundot nito yun ng hawak nitong punyala upang tiyakin kung wala na sa katawan nito ang espiritong sumapi rito. Ganon din ang ginawa nito sa bangkay ni Aghora. Naipasya nilang ihatid na sa huling hantungan ng bangkay ng dalawang babae. Subalit bago nila nagawa ang pagsunog sa mga ito, ay napansin ng kanyang ama ang paggalaw ng tiyan ng kanyang kaibigan. Sandali lang mga kasama. Gumalaw ang tiyan ng bangkay ni Aniway. Palagay ko ay buhay pang sanggol sa kanyang sinapupunan. Paanong mangyayaring buhay pa ang kanyang sanggol? Gayong isang araw at 2 gabi na siyang patay. Maaaring tinulungan ng espiritu ng iyong kaibigan na manatiling buhay ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Ganun ang ginagawa ng mga kaluluwa para sa mga mahal nila sa buhay, hindi ba? Kaya nga tayo patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga ninuno kahit na nasa kabilang buhay na sila. Iba si Aniway, Ado. Hindi pa siya nakararating sa dako ng ating mga ninuno. Wala pa siyang basbas na mga anito, kaya't hindi ako naniniwalang buhay pang sanggol sa loob ng tiyan niya. Ngunit gumalaw ang sanggol, hindi mo ba nakita? Gusto niyang lumabas dahil gusto rin niyang mabuhay. Ado, sumailalim sa ritual ni Agora ang bangkay ni Aniway kasama ang sanggol niya. Kaya't kung totoo mang buhay yan,
ay kampunyan ng dilim. Saglit na hindi nakaimik ang kanyang ama sa kanyang sinabi. Matiim itong napatingin sa kanya. Hindi niya alam kung anong naglalaro sa isipan nito habang nakatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Kaibigan mo si Aniway at malapit kayo sa isa't isa simula pagkabata, hindi ba? Saksi ka sa magandang samahan namin bilang magkaibigan, Adu. Kung ganon, ikaw ang higit na nakakakilala sa kanya. Kaya't mas alam mo kung ang buhay sa sinapupunan niya ay masama o mabuti. Kung sa puso mo'y masama ito, patayin mo. Siya naman ang nagitla sa tinuran ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay binitag siya nito sa sarili niyang salita. Hindi niya maiwasang panlamigan ng buong katawan nang iabot nito sa kanya ang punyal para paslangin ang sanggol. Nanginginig na minasdan niya ang punyal sa kanyang palad. Bakit ako ang uutusan ninyong pumaslang sa sanggol ni Aniway? Alam ninyong hindi ko ito magagawa kahit pa sa kampo ng kadiliman. Hindi totoong hindi mo kayang pumaslang. Ang totoo ay hindi mo rin natitiyak kung masama o mabuti ang isang nilalang. Tandaan mong lagi na hindi pa maaaring husgahan at parusahan ng kamatayan ang wala pang kasalanan, Anya. Napatingin na lamang si Anya sa kanyang ama. Binawi nito sa kanyang kamay ang punyala at maingat na binuksan ang tiyan ng bangkay ni Aniway. Ang sindak na kanina lamang ay bumabalot sa kanilang lahat ay dagling na wala nang tumambad sa kanila ang isang napakagandang sanggol na lalaki. Sing-itim ng madilim na gabi ang makapal nitong buhok. Kulay bughaw na langit ang mga mata nitong may malalantik na pilikmata. Maputi ang balat nito. Iba sa kulay ng kanilang tribo na matingkad na kayumanggi. Hindi napigilan ng kanyang ama ang mapabulalas ng paghanga sa sanggol. Binuhat nito ang sanggol at ipinakita sa lahat ng kanilang mga kasama. Isang napakagandang sanggol na lalaki, mga kasama. Isang sanggol na magdadala sa ating tribo ng magandang karma. Ano kaya ang mainam na itawag natin sa kanya? Tawagin natin siyang Akharu, ang binhi ng espiritong mula sa kadiliman. Hindi ako naniniwalang binhi siya ng masamang espiritu, anak. Dahil bunga siya ng sakripisyong buhay ng kanyang ina at ni Aghora. Pagmasdan mo, isa siyang napakagandang nilalang. Masyado naman yata kayong nabubulagan sa magandang anyo ng sanggol na yan. Hindi lahat ng maganda ay mabuting nilalang, Adu. Kahit ano pa ang sabihin mo, malakas ang pakiramdam ko may magandang karmang dala sa ating tribo ang sanggol na ito. Kaya't mas bagay sa kanya ang pangalang Nimrod. Hindi nararapat sa isang Akharu ang pangalan ng dakilang haring pinagmulan ng lahi ng ating mga ninuno, Adu. Ngunit hindi na pinansin pa ng kanyang ama ang kanyang pagtutol. Tila nahipnotismo ito sa taglay na kagandahan ng sanggol. Kinarga nito yun at ibinigay sa isa sa mga matatandang tagapayo. Matapos matiyak na wala ng iba pang nasaktan sa nangyari, ay agad nang isinakay ng mga kalalakihan ng 2 bangkay sa tag-isang balsa. Matapos basbasan ay sinindihan ng mga yon saka itinulak patungo sa gitna ng dagat. Bago sila nagsibalik sa kanilang tahanan, ay nagbili ng kanyang ama na ilihim ang lahat ng totoong naganap ng gabing yon. Tila naging magandang karma nga sa kanila ang sanggol na si Nimrod. Mula nang isilang ito, ay tumigil na sa paglaganap ang salot na sakit sa kanilang tribo. Naging masagana rin ang kanilang mga ani taon-taon at hindi na sila sinasalakay ng mga kalaban nilang tribo. Kaya't muli nilang binuksan ang isla sa pagkipagkalakalan sa mga dayuhang mandaragat. Subalit na natiling lihim sa lahat ang detalye ng pagkasilang ni Nimrod. Masama pa rin ba ang loob mo sa akin dahil sa pagkupkup namin sa anak ng iyong kaibigan?
Sino ako para sumama ang loob sa ginawa mo, Adu? Anak mo lang naman ako. Isa pa'y, alam kong ginawa mo iyon para sa kapakanan ng ating tribo. Hindi ba tama naman ang naging pasya ko? Nakita mong magandang kapalaran ng ating tribo mula nang isilang siya. Ewan ko, Adu. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako na hindi mo hinayaang tumira rito sa ating tahanan ang batang yon dahil hindi ko talaga siya matatanggap. 8 taon nang nakakalipas, Anya. Hindi pa ba sapat sa iyo ang mga kabutihang ginagawa ni Nimrod para makita mong mabuti siyang bata? Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang pag-ayaw ng puso ko na tanggapin siya bilang isa sa atin. Hindi pa rin kasi nawawala sa isip ko na isa siyang binhi na nagmula sa kadiliman. Siya ang katuparan ng kasunduan ni Aghora sa Yakshini na yon. Subalit ginawa yun ni Aghora upang iligtas ang ating tribo sa salot na sakit. Binayaran niya ng kanyang buhay ang katuparan ng kasunduang yon. Kaya naging biyaya sa atin si Nimrod. May kutob akong may ibang layunin si Aghora. Kaya niya ginawa yon, Adu. Kaya't huwag mo nang palabasin na para bang isa pa siyang bayaning tagapagligtas ng ating tribo. Nasa namang totoo, hindi ba? At hindi na sayang ang pag-aalay niya ng sariling buhay. Lumalaking mabuting bata si Nimrod. Hindi na lamang nakipagtalo pa si Anya sa kanyang ama. Wala naman kasi siyang maipipintas kay Nimrod. Magalang ito, masipag, at matulungin sa lahat. Nang tumungtong ng 15 taong gulang si Nimrod at siya naman ay 33 na, ay nagsimula niyang mapansin ang kakaibang mga tingin sa kanya ng binatilyo. Tila hindi na rin ito nahihiyang lumapit sa kanya at makipag-usap. Subalit nanatiling matigas ang loob niya rito, kaya't pilit niya itong iniiwasan. Hindi niya nagugustuhan ang malalagkit nitong tingin sa kanya. Ano ang kailangan mo at napadpad ka rito sa aking kubo, Nimrod? Sumama ako sa iyong ama ng mga aso kagabi kasamang ilan natin mga katribo. Eto, ipinagluto kita ng isa sa aking mga huli. Masarap yan, tikman mo. Hindi ako interesado sa kung ano man yang niluto mo. Espesyal kong niluto yan para sa'yo, Anya. Wala akong pakialam. Siya nga pala. Hindi ko gustong tinatawag mo ko sa aking pangalan. Mas mabuti kung tatawagin mo akong pinunong babaylan bilang paggalang sa aking katungkulan. Bakit ba ang ilap mo sa akin? Ang sabi naman ng iyong ado, maaari kitang tawaging Anya kapag tayong dalawa lamang. Isa lang naman ang dahilan kung bakit masungit ako sa iyo, Nimrod. Ito'y dahil ayokong lumalapit ka sa akin. Ni ayokong makita ka. Dahil nasusuklam ako sa iyo. Ngunit, anong nagawa ko para kasuklaman mo ko? Wala! Sadyang ayoko lang sa iyo. Sana'y maliwanag sa iyo yan. Magugustuhan mo rin ako balang araw, Anya. Gagawin kong lahat upang mapaibig ka. Pangako yan. Naging totoo si Nimrod sa sinabi nito. Sa kabila ng magaspang na pag-uugaling ipinapakita niya rito, ay hindi ito nagpakita ng sama ng loob. Sa halip ay lalo itong naging maalalahanin na maginoo at maalaga. Hindi ito nawawala ng dahilan para bisitahin siya sa kanyang kubo at dalhan ng kung ano-anong pagkain mula sa gubat. Lagi rin itong nakakahanap ng dahilan upang mapalapit sa kanya. Sadya talagang napakakulit mo. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na ayokong nakikita ka? Subalit anong magagawa ko kung nasasabik naman akong laging makita ka? Tigilan mo ang mga kabalbalang sinasabi mo, Nimrod. Kabalbalang bang mahalin ka, Anya? Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Napakabata mo pa para sa bagay na yan. Hindi na ako bata, Anya. 18 taong gulang na ako. Nito lang nakaraang pagbilog ng buwan.
Iyon na nga ang ipinupunto ko. 18 taong gulang ka pa lang samantalang ako'y magta-36 na sa susunod na pagbilog ng buwan. Halos kalahati ng mga taon ko ang edad mo. Wala akong pakialam, Anya. Basta para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Nais kitang maging reyna sa kahariang pangarap ko. Sa kabila ng pag-iwas ay napaibig din siya sa lalaki. Tila kasi may taglay na paghahalina ang asul nitong mga mata. Bagay na hindi tinutulan ng kanyang ama. Lumaki kasing matalino, masipag at maginoo ang binata. Kaya't kinagigiliwan ito ng lahat. Ngunit sa kabila ng namamagitan sa kanila, ay naroon pa rin ang pag-aalinlangan niya rito. Bagamat kasi itinuturing ng magandang karma sa kanilang tribo ang pagkasilang nito, ay dama pa rin niya ang itim na aura sa katauhan ng kasintahan. Natutuwa ko tatanggap mo na rin si Nimrod, anak. Nakakayamang banggitin ito sa iyo. Subalit naniniwala kong kayo talaga ang itinakda ng ating mga Diyos para sa isa't isa. Ngunit hindi ko maintindihan ang sarili ko, Adu. Kalahati ng puso ko at isip ko ay tumututol sa nararamdaman ko para sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo totoong iniibig si Nimrod? Hindi sa ganon, Adu. Totoong may pagtingin ako sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung bakit may bahagi sa puso ko ang tumututol sa damdamin ko para sa kanya. Marahil ay binabagabag ka lamang ng isipin na malaki ang tanda mo sa kanya. Marahil sa likod ng isip mo ay nahihiya ka dahil anak siya ng kaibigan mo. Sana'y ganun nga lang. Ngunit ibang pakiramdam ko. Ramdam ko ang maitim na aurang bumabalot kay Nimrod, Adu. Pakiramdam mo lamang yan, Anya. Marahil ay dahil sa nangyari ng gabing isinilang si Nimrod. Ngunit ano pa bang inaalala mo? Mabuti naman ang kalagayan ng tribo natin sa loob ng 18 taon, hindi ba? Ngunit paano kung totoo ang kutob ko? Paano kung binhi nga siya ng espiritu ng kadiliman? Gusto na, Anya. Tinatangi ka ni Nimrod at yun lamang ang mahalaga. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari ng gabing yun para maging masaya ka sa piling niya. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kanyang ama. Tama naman ito. Mahal siya ni Nimrod at yun ang mahalaga. Ngunit isang araw ay nag-umpisang maglaho isa-isa na parang bula sa isla ang lahat ng saksi ng isilang si Nimrod. Nag-umpisa na rin makatagpo ng mga patay na dayuhang mandaragat ang mga kalalakihan sa tribo nila sa gubat. Ang mga bangkay ay pawang dilat ang mga mata. Wala ng mga dugo sa katawan at may 2 butas sa leeg na tila sinakmal ng kung anong malaking hayop. Nagsimula muling balutin ng takot at pangamba ang kanilang isla. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Adu? Batid kong may kinalaman sa lahat ng nangyayaring ito si Nimrod. Naririnig mo ba ang sarili mo, Anya? Pinagbibintangan mo ang sarili mong kasintahan. Pinagbibintangan mo ang lalaking walang ipinakitang iba sa'yo kundi pagmamahal. Ngunit, Adu, yun ang ibinubulong ng puso ko. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman siya sa mga nangyayari. Hindi ba kayo nagtataka? Lahat ng katribo nating nawawala ay pawang mga saksi ng gabing isinilang si Nimrod. Nagkataon lamang yun, Anya. Paano mga natagpo ang bangkay ng mga dayuhan sa kakahuyan? Nagkataon lang din ba yun, Adu? Huwag mong sabing ibibintang mo rin lahat yun kay Nimrod. Wala siyang ipinakitang masama sa iyo, Anya. Sa atin. Ano't ganyan ka mag-isip tungkol sa kanya? Adu, hindi dahil naging mabait si Nimrod sa atin mula pagkabata, ay mabuting nilalang na talaga siya. Sa palagay mo ay kayang gawin lahat yun ng kasintahan mo? Tulad ng sinabi ko, hindi imposible, Adu. Dahil isa siyang akaro. Isa siyang binhi ng kadiliman.
Patay na siya sa tiyan pa lamang ng kanyang ina. Ngunit binuhay siya ng Yakshini dahil kay Aghora. Pinalaki kita sa tamang paghuhusga, anak. Subalit pagdating kay Nimrod, ay tila hindi patas ang iyong timbangan. Hinusgahan mo na siya noon pa man bago pa siya isilang. Kaya't hindi na ako nagtataka kung bakit sa kanya mo gustong isisi ang lahat. Batid kong napamahal na sa inyo si Nimrod. Dahil halos kayo na ang nagpalaki sa kanya. Ganon din naman ako, Adu. Ngunit hindi maaaring magkamali ang kutob ko sa kanya. May kinalaman siya sa pagkawala ng mga katribo natin. At sa mga natatagpo ang mga bangkay ng dayuhan sa kakahuyan. Anak, hindi mo ba naiisip na maaaring may nakapasok na mabangis na asong gubat? O dambuhal ang pusang gubat sa ating kakahuyan? At maaaring mga dayuhan pangang yun mismo ang may dala. Batid ni Anya na lahat sa kanilang tribo ay humahanga sa kabutihang ipinamalas ni Nimrod sa kanila. Kaya't hindi niya alam kung paano mapapaniwala ang kanyang ama sa kanyang mga sinasabi. Subalit isang araw ay natagpuan ito sa kakahuyan na wala ng buhay. Tulad ng ibang bangkay na natagpuan sa gubat, may 2 butas din ito sa leeg. Tuyot na rin ito at maputla dahil sa pagkaubos ng dugo. Lalong lumakas ang kutob niyang may kinalaman si Nimrod sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang bigla na lamang itong mawala sa isla matapos ng insidenteng yun. 2 taong naging mapayapa ang kanilang tribo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hanggang nakilala niya si Rossini, isang makisig na mga ngalakal na mula sa kaharian ng Sugbo. Nahulog ang loob nila sa isa't isa hanggang nagkaroon sila ng isang anak. Isang anak na babaeng magpapatuloy ng kanyang tungkulin bilang isang babaylan sa hinaharap. Ngunit isang gabi, habang panatag siyang nakahiga katabi ang kanyang mag-ama, ay nagising siya ng isang ingay na parang kukong ikinikiskis sa matalim na gulok. Lumabas siya upang tignan kung anong gumagawa ng ingay na yun. Ngunit ginapangan siya ng kilabot nang maramdaman niya ang isang pamilyar na aura. Lalo siyang nakadama ng takot nang marinig ang boses nito mula sa kanyang likuran. Anya! Nimrod? Ikaw ba yan? Ako nga, Anya. Nagulat ba kita? Hindi mo marahil inaasahan na babalik ako at makikita ang iyong kataksilan. Hindi kita pinagtaksilan. Ikaw ang nawala ng 4 na taon. Kaya ba kinalimutan mo ako ng gano'n na lamang at sumama sa iba? Oo, dahil hindi na kita iniibig. At kahit kailan, ay hindi ko na muling iibigin ang isang masamang binhi na tulad mo. Mamamatay tao! Pinatay mo ang ama ko! Nagtangka siyang sumigaw, ngunit maagap siya nitong sinunggaban at tinakpan ang kanyang bibig. Naramdaman niya ang kakaibang lakas nito sa unang pagkakataon. Bagay na hindi nito ipinakita sa kanya noon. Hinawi nito ang kanyang buhok at bumulong sa kanyang tenga. Aalisin ko ang kamay ko sa bibig mo. Ngunit huwag na huwag kang magkakamaling sumigaw kung ayaw mong mamatay ang asawa at anak mo. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka pa nagbalik? Upang kunin ang nararapat ay sa akin. At ikaw yun, Anya. Ngunit alam mong may asawa na ako at iniibig ko siya. Wala akong pakialam kung mahal mo ang asawa mo ngayon. Ang mahalaga ay may pagpatuloy natin kung anong mayroon sa atin noon. Ikaw ang itinakda para sa akin. Kaya't akin ka lamang. Hindi napipilit ang damdamin, Nimrod. Hindi ko iiwanan si Rossini para sa isang walang utang na loob at mamamatay taong tulad mo. Pagkatapos kang kupkupin ng aking ama, ay nagawa mong paslangin siya, pati ng ibang mga saksi sa paglitaw mo sa mundong ito. Nagkakamali ka, Anya.
Ang totoo ay binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sila pinatay. Buhay sila. At hindi na muli pang mamamatay. Sinungaling! Patay na silang lahat. Pinatay mo sila! Buhay sila, Anya. Maliban sa iyong ama na tumanggi sa akin. Subalit ang mga tumanggap kung ano ko ay buhay na buhay. Sa katunayan, kasama kong isa sa kanila. Halos mga tugang tuhod ni Anya sa sindak. Nang lumabas mula sa madilim na bahagi ng bakuran ang sinasabi ni Nimrod na kasama nito. Hindi niya akalain sa loob ng maraming taon ay muli niya itong makikita. Maliwanag ang buwan, kaya't kitang-kita niya ang itsura nitong parang walang ipinagbago. Tulad pa rin ito ng dati nang huli niyang makita. Nakangisi itong lumapit sa kanila. Aghora? Hindi! Patay ka na, hindi ba? Nakita ko nang sunugin ng mga kalalakihan ng bangkay mo! Ngunit hindi mo nakita na natupok ang aking katawan. Ngunit nakita ko kung paano ka namatay. Hindi mo pa ba naiintindihan ng lahat, Anya? Ito na ang katuparan ng kasunduan ko sa espiritu ng kadiliman. Patay ka na! Patay na kayong lahat! Tama, mga patay na nga kami. Ngunit mula sa ilalim ng lupa ay muli kaming nabuhay upang hindi na muli pang mamatay. At makakamtan mo rin ang buhay na walang kamatayan kapag sumama ka sa akin, Anya. Hindi ako sasama sa iyo! Kampod ka ng dilim! Bagamat liwanag lamang ng buwan na nagsisilbing tanglaw sa bahaging yon ng kanilang bakurana, ay banaag pa rin niya ang nagbabagang kulay sa pirong mga mata ni Nimrod. Mabalasik nakatingin sa kanya ang mga yun. Dumugo ang labi ni Anya nang bigla siyang sampalin ni Nimrod. Napaluha siya na malasa ng kanyang sariling dugo. Sa mga sandaling yun, napatunayan niyang hindi talaga ito pangkaraniwang nilalang. Hindi mo alam kung ano ang tunay na ako, Anya. Nawala ako ng ilang taon upang bigyang katuparan ng isang kasunduan. Ngunit nagbalik ako. Binalikan kita upang alukin ka ng buhay na walang hanggan at maging katulad ko. Kailanman ay hindi ako magiging katulad mo. Anya, hindi mo ba naiintindihan? Maaari kitang gawing tulad ko na walang kamatayan. Kung isusuko mong buhay mo sa kapangyarihan ng Yaksini, tulad ng ginawa ni Aghora. Mas nanaisin kong tamis ng kamatayan at maghintay kung kailan susunduin ng aming mga ninuno ang aking kaluluwa. Tulad ka rin ng iyong ama. Nagmamatigas sa pagtanggi sa biyayang inaalo ko. Sasagot pa sana si Anya. Ngunit narinig niyang nagising si Rosili. Tinawag nito ang kanyang pangalan. Sa takot na baka kung anong gawin ni Nimrod sa kanyang asawa, ay sinagot niya ito upang hindi na ito lumabas. Nakita niyang tinapunan ni Nimrod ng masamang tingin ng kanilang kubo. Mamili ka, Anya. Ako o ang asawa't anak mo? Huwag mong idamay ang pamilya ko, Nimrod! Kung gano'n ay mamili ka, bilisan mo dahil iba ako kumainip. Iniibig ko ang asawa ko, Nimrod, at ang anak namin. Huwag mo nang ulit-ulitin pa sa mukha ko mga salitang yan, Anya. Lalo lamang kumukulong dugo ko sa ginawa mong kataksilan sa akin. Ngunit dahil espesyal ka sa akin, ay bibigyan kita ng pagkakataong iligtas mula sa galit ko, ang asawa mo. Nanlamig siya sa takot sa sinabing yon ni Nimrod. Tila tukso pa na nagsalimbayan sa kanyang balintatawa ang mga bagay na maaaring gawin ito at i-Aghora sa kanyang mag-ama. Kaya't noon din ay nagpasya siya para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Gawin mo na ang nais mo. Ipangako mo lang na hindi mo sasaktan ang asawa at anak ko. Nangangako ako. Kung isusuko mo ang buhay at kaluluwa mo, ay poprotektahan ko pa sila. Hindi ko alam kung dapat ako magtiwala sa sinabi mo.
Ngunit alang-alang sa kanilang kaligtasan ay pumapayag ako. Ang isang binhing mula sa mundo ng kadiliman na katulad ko ay laging tumutupad sa kasunduan. Ikaw lang naman tong taksil sa pangako mo. Hindi ka magsisisi sa magiging pasya mo, Anya. Bukod sa walang hanggang buhay, ay pagkakalooban ka rin ni Nimrod ng kapangyarihan. Sayang at lahat ng yan ay tinanggihan ng iyong ama. Dahil hindi siya uhaw sa kapangyarihan na tulad mo. Tama ng maraming usapan. Aghora, dalhin mo na si Anya sa ating dako. Maiiwan muna ako rito upang tuparin ang pangako kong proteksyon sa kanyang mag-ama. Pagkasabi no ni Nimrod ay nakita niyang nagpalit ng anyo si Aghora. Naging isa itong dambuhalang paniki. Nang walang babalang dagitin siya nito, ay halos mapatid ang kanyang hininga sa sobrang sindak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang hindi tuluyang mapasigaw. Ilang sandali rin sila sa ere bago niya naramdaman ang unti-unti nilang pagbaba. Subalit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay sinalubong ng pusikit na karimlan ang kanyang paningin. Nasaan na tayo? Narito na tayo sa santuaryo ng Akaro, ang pauhimlayan ni Nimrod at ng mga kampo niya. Ngunit, bakit sobrang dilim dito? Hindi ba't kabilugan naman ng buwan? Mga nilalang ng diliman na mumugad sa dakong ito ng kakahuyan. Anong inaasahan mo? Isang maliwanag na paligid? Wala akong inaasahang anuman mula sa mga tulad ninyo ni Nimrod. Ngunit masakit pa rin sa akin na mapatunayang totoong lahat ng kutob ko tungkol sa tunay na layunin mo noon. Ginawa ko yun upang mabigyan muli ng pagkakataong mabuhay ang aking pamilya, Anya. At upang mawala rin kayong dalawa ni Aniway sa landas ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi namatay sa salot si Aniway, Anya. Nilason ko siya dahil inagaw niya sa akin si Karim. Naiinip na ako nun. Dahil hindi pa siya inaabot ng salot kaya't pinatay ko siya. Napakasama mo! Hindi ka na naawa sa ipinagbubuntis niya! Anya, dapat pa nga magpasalamat ang espiritu ng kaibigan mo sa akin. Dahil ngayon ay isa ng nilalang na walang kamatayan ng kanyang anak. Isa kang baliw, Aghora! Oo, dahil sa iyo at sa angkan mo. Inalisan ninyo ng kakayahang gumamit ng aming mahika ang aking mga ninuno. Kaya hindi nila nagawang protektahan ng sarili nila laban sa mga kalabang tribo ng isla. Nagkakamali ka, Aghora. Sila mismo ang tumanggi sa paggamit nito. Dahil ayaw nila magpaalipin sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nga, ipinagbawal din sa iyo ng mga magulang mo ang paggamit ng kakayahan mo, hindi ba? Hindi totoo yan! Kasalanan niyo kung bakit naubos ang pamilya ko. Kaya't nararapat lang na mawalan ng tiwala sa kakayahan mo ang ating tribo. Kahit sa gitna ng dilim ay ramdam niya ang ngit-ngit ni Aghora. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot dito. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob, alang-alang sa kanyang mag-ama. Ang mga ito na lamang ang natitirang mayroon siya mula nang mawala ang kanyang ado. Ngunit hindi niya naiwasan ang sumbat ng kanyang budhi nang maalala ang kanyang mga katribo. Sa sulok ng kanyang konsensya ay parang naririnig niya ang nanunumbat na tinig ng kanyang ama. Napaluha siya dahil dito. Ngunit bigla siyang napauna sa pagkakatayo nang marinig ang pagaspas ng tila malaking pakpak. Lumapag ang may-ari noon malapit sa kanya. Tinatakot mo yata ang iyong magiging bagong Panginoon, Aghora. Hindi ko magagawa ang bagay na yan sa iyong magiging reyna, Panginoong Nimrod. Mabuti kung ganon. Nais kong ibigay niyo sa kanya ang pagkilalang nararapat sa isang reyna. Masusunod, Panginoon. Naramdaman ni Anya na bumaling sa kanya si Nimrod. Kahit madilim at hindi niya ito makita, ay damang-daman niyang hinahagod siya nito ng tingin.
Batid niyang nakakakita ito sa dilim, tulad ng kampo nitong si Aghora. Naihanda mo na ba ang iyong sarili? Kahit kailan ay hindi ako magiging handa sa nais mong mangyari. Ngunit huli na para umatras ka pa, Anya. Alam ko! Kaya't mayroon pa akong mga kondisyon. Sana'y mapagbigyan mo. Sabihin mo, aking Reyna. Wala kang hihilingin sa ngayon na hindi ko pagbibigyan. Maliban sa pagpapawalang bisa ng ating kasunduan. Nais kong ipangako mo na hindi mo gagawa ng masama ang mga tao sa isla. Nais ko ring makabalik sa ating tribo upang ipagpatuloy ang aking mga tungkulin. Papayag ako kung isasalin mo sa akin ang pamumuno sa isla. Nais kong dito itatag ang aking kaharian. Saglit na natigilan si Anya. Nalimutan niyang ang mga tulad ni Nimrod ay hindi nagbibigay ng pabor ng walang kapalit. Ngunit huli na para bawiin pa niya ang kanyang mga sinabi. Alam niyang mahirap ang sitwasyon niya. Ngunit para sa kapakanan ng lahat sa kanilang tribo, ay handa na siyang isakripisyo ang pag-ibig niya kay Rossini. Alam niyang mahirap man, ay mauunawaan din ito ang lahat kung ipaliliwanag niya at ipagtatapat ang buong katotohanan. Payag ako. Huwag mo lang sasaktan ng mga taga-isla, lalo na ang asawa at anak ko. Naipangako ko na sa iyo yan. Mangako ka ring hindi mo gagawing tulad mo ang ating mga katribo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hangalo upang gawing kampo ng mga tao magiging mananamba ko at tagasunod. Kaya't hayaan mong ipakita ko muna sa iyo ang kabuuan ng ating kinaroroonan. Pagkasabi nun ay narinig niyang bumulong ng mga kataga si Nimrod. Maya-maya ay unti-unting nagliwanag ang kanyang paningin. Nasindak siya nang makitang napapalibutan sila ng mga bangkay na tila kaaahon pa lamang sa hukay. Ang iba sa mga ito ay naaagnas pa lamang. Subalit ang iba ay tila pinagpiesta na ng mga uod ang laman. Kaya't kita na ang bungo at mga buto. Tila nais manguro ng kanyang dila sa nakakadiring mga anyo nito. Hindi niya lubos maisip na magiging ganun din siya pagkatapos ng gagawin sa kanya ni Nimrod. Lumapit ito sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit at mariing hinalikan. Halos habulin niya ang kanyang hininga nang bitiwan nito ang kanyang mga labi. Lubusan ka na magiging akin, Anya. Magiging maligaya ka sa piling ko sa habang panahon. Walang ibang makapagpapaligaya sa akin kundi si Rossini lang. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa natitikman kung paano magpaligaya ng babae ang isang akharuan niya. Sa huling pagkakataon bago siya maging katulad nito, ay nais niyang iparamdam dito ang kanyang pagkasuklam. Nais niyang saktan ito tulad ng sakit na nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Tila naman tumalab dito ang nakakahiwang mga salitang nagmula sa kanyang bibig. Nagkulay dugo ang aso nitong mga mata. Marahil naramdaman ng mga alagad nito ang namumuong galit kay Nimrod. Dahan-dahang nagsibalik ang mga ito sa kanilang mga himlayan kasama si Aghora. Nang muli siya nitong siilin ng halik, ay tila nais niyang mapahagulgol sa magkahalong pandidiri at sama ng loob. Nang dumako ang mga halik nito sa kanyang leeg, ay lumuluha siyang nagpaubaya. Alam niyang ang pagtutol niya ay nangangahulugan ng kamatayan ng kanyang asawa at anak at kapahamakan sa kanyang tribo. Kinilabutan siya nang maramdaman ng pagsayad ng matulis nitong pangil sa kanyang balat. Nakaguhit na sa palad mo mga pangyari ng gabing isilang ako, Anya. Kapalaran mo rin na maging reyna ng unang lahing amaranheg sa islang ito. Mga amaranheg na uhaw sa dugo. Kapalarang ikaw lang ang nagtakda, kaya't kinamumuhian kita. Kinasusuklaman ko ang gabing isinilang ka. Wala ka nang magagawa upang baguhin kung ano ang nakatakda.
Sa ayaw at sa gusto mo'y magiging akin ka na, Anya. Akin lang! Akin! Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha nang umpisahan itong hurakan ng dangal ng pag-ibig niya sa kanyang asawa. Ngunit nagtaka siya sa sarili nang kusang tumugon ang kanyang katawan sa ginagawa nito. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang tila sabay nilang maaabot ang rurok ng kamunduhan. Ngunit bago siya tangayin ni Nimrod sa sukdulan, ay ibinaon nito ang matulis nitong pangil sa kanyang leeg. Habang tinatangay siya ng kakaibang sensasyong dulot ng pag-angkin nito sa kanya, ay dahan-dahan namang lumilisan ang buhay sa kanyang katawan. Nang pagsulian siya ng diwa, ay ganun na lamang ang kanyang sindak. Ramdam niya ang mabigat na lupang nakatabon sa kanyang katawan. Sa labis na hilakbot ay napasigaw siya sa kanyang isip. Subalit biglang marahas na nagtalsikan ang lupang nakatabon sa kanya. Nagulat pa siya nang umigkas siya paangat sa hukay. Dahan-dahang lumapag patayo ang hubad niyang katawan sa harap ni Nimrod at Aghora. Aghora, gising ng iyong bagong Panginoon. Ihanda mo ng dambana. Maging ang damit na isusot niya pagkatapos ng ritual. Naihanda ko ng lahat, Panginoong Nimrod. Mabuti naman kung ganon. Maaasahan ka talaga, Aghora. Napatingin siya sa dalawa. Nang igala niyang paningin sa paligid, ay wala sa loob na napahawak siya sa kanyang leeg. Ngunit ganun na lamang ang hilakbot niya nang biglang may kumiwal sa loob ng butas ng leeg niya. Nalikha ng pangil ni Nimrod. Napasigaw siya na mapagtantong isa yung uod na nagpipiesta sa nabubulok niyang laman. Pasensya ka na, aking reyna. 2 araw at 3 gabi ka rin kasing nahimlay sa ilalim ng lupa. Kaya't nagkaroon ng uod ang iyong sugat. Ngunit huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng ritual, ay babalik ka sa dati mong alindog nung una kitang makilala. Wala akong pakialam sa alindog na sinasabi mo. Patayin mo na lang ako! Alam mo, ang kasunduan sa isang akaro ay hindi rin nababali, Anya. Maliban na lamang kung gagawa ka ng panibagong pagbubuwis ng mga buhay. Napakasama mo talaga! Pinagsisisihan kong nakipagkasundo pa ako sa'yo! Hindi mo na mababago ang lahat, Anya. Aghora, dali mo na sa dambana ng iyong Panginoon. Susunod ako sa inyo pagkatapos ko rito. Tayo na pinunong babaylan. Kailangan matapos ang ritual bago pa sumikat ang bagong buwan. Agad siyang dinagit ni Aghora at dinala sa mismong lugar kung saan isinilang si Nimrod. Hindi siya kumibo nang kunin nito sa ibabaw ng dambana ang isang munting banga. Agad na nanuyo ang lalamunan niya nang malanghap ang amoy ng laman nun. Pagkatapos siya nitong pahigain sa dambana, ay dahan-dahan itong ibinuhos ang laman ng munting banga sa kanyang kahubaran. Nanginig ang buong katawan niya sa pananabik. Subalit pinigil niya ang sarili hanggang dumating si Nimrod. Nakasuot na ito ng itim na kapa na may talukbong sa ulo. Tumayo ito malapit sa kanyang ulunan at umusal ng mga mahiwagang kataga. Pagkatapos ay itinapat nito ang palapulsuhan nito sa kanyang bibig. Hindi na niya napigil ang kanina pang nadaramang uhaw. Buong kahayukan niya itong sinunggaban. Ganyan nga, Anya. Pawiin mo ng aking dugo ang pagkauhaw mo. Nang sa ganon, anumang meron ako'y magkakaroon ka rin. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Nimrod. Nagpatuloy lang siya sa pagsipsip sa dugo nito na parang gutom na sanggol. Naramdaman niyang unti-unting naghihilom ang butas sa leeg niya. Ganun din ang ilang mga sugat na dulot ng pagkaagnas.
Nang mapawi ang kanyang uhaw, ay bumalik sa dati ang kanyang katawan. Pakiramdam pa nga niya ay bumata siya ng ilang taon. Matapos ang ritual ng pagsasali ng dugo ni Nimrod sa kanya, ay muli siya nitong inangkin. Mula ngayon, tayong dalawa ay iisa na, Anya. Anong ibig mong sabihin? Kung anong kapangyarihan ko, ay meron ka na rin. Maaari na natin pamunuan ng isla, pati ang iba pa nating karatig pook. Tayo ang magsisimula ng lahing Amaranhig. Wala akong balak maghasik ng lagim, Nimrod. Ang nais ko lang ay matiyak ang kaligtasan at kapayapaan nitong isla. Dito magsisimula ang ating paghaharian niya. Kaya't walang pwedeng gumambala rito nang hindi sa akin magbabayad ng mahal. Salamat kung ganon. Ngunit sa ngayon, ay gusto ko na sanang umuwi. Sige, nang maihanda mo rin ang aking pagbabalik sa tribo. Alam ko may ilan sa ating mga katribo ang naghinala sa akin nang mawala ako. Kaya't kailangan mong linisin ang pangalan ko bago ako bumalik doon. Agad siyang sumunod sa sinabi ni Nimrod. Nasasabik na rin kasi siyang makita ang kanyang mag-ama. Malapit na siya sa bukana ng kanilang munting pamayanan nang makarinig siya ng mga sigawan. Napabilis ang kanyang mga hakbang dahil sa pag-aalala. May kutob siyang sinasalakay ng mga kaaway ang kanilang tribo. Samantala, sa kinaroroonan ni Nimrod ay narinig din nito ang sigawan. Napangisi ito nang matiyak na yun ay likha ng isang nagaganap na labanan. Nasisiyang sumunod ito kay Anya. Ngayon ay hindi na ito kailangang magpaliwanag tungkol sa kanyang pagbabalik. Kailangan lamang niyang gamitin ang husay niya sa pakikipaglaban upang makuhang muli ang tiwala ng buong tribo. Halos sabay nilang narating ang bungad ng munti nilang pamayanan. Nakita nilang sinasalakay ng mga dayuhang mula sa imperyo ng dinastiyang Ming ang kanilang tribo. Tila kailangan ng iyong nasasakupan ng tulong, Anya. Mukhang malalakas ang mga kaaway na dumating. Tama ka, Nimrod. Ngunit ang mga dayuhang yan ay dating nag-alok ng pakikipagkaibigan. Kaya't hindi ko akalaing pagkatapos ng maayos na pakikitungo ng aming tribo sa kanila, ay ganito ang igaganti nila. Kung ganon, ay dapat magbayad sa kanilang katraiduran ng mga singkit na yan. Hindi kita pipigilang tumulong, Nimrod. Ngunit ipaaalala ko sa iyong hindi dapat malaman ng kahit na sino ang tunay mong katauhan. Hindi ko nakakalimutan. Ngunit kahit hindi ako gumamit ng kapangyarihan, ay hindi pa rin makakaligtas sa lupit ko ang mga dayuhang yon. Pagkawika noon ay buong bangis na dinaluhong ni Nimrod ang isang dayuhang may hawak ng sandatang sumasabog. Agad na pinilipit nito ang leeg ng lalaki. Kakaiba ang kanilang mga pana at palaso, Nimrod. Sumasabog at nag-aapoy ang dulo. Tila walang laban ng mga sibat at palaso ng aming mga mandirigma. Meron pa silang mga kalasag at suot na baluti. Bakit ka pinanghihinaan ng loob, aking reyna? May mga kamatayan ng mga yan. Samantalang tayo ay wala. Ngunit paano ang mga tao, Nimrod? Wala silang kakayahang tulad ng sa atin. Ako ang bahala. Kung merong mang dugong dadanak sa lupain ng islang ito, ay mula sa mga dayuhan at hindi sa ating mga katribo. Kung ganon, ay gawin mo kung ano ang nararapat. Titignan ko lang ang kalagayan ng aking mag-ama. Bakit pa? May proteksyon sila sa ating kasunduan. Hindi sila masasaktan ni numan. Gusto kong makatiyak, kaya't pagbigyan mo na ako. Hindi nakaligtas kay Anyang matalim na tingin ni Nimrod ng talikuran niya ito. Subalit hindi na niya ito pinansin at mabilis na tinungo ang kanilang kubo. Ngunit nang makarating siya roon, ay nakita niyang nakikipaglaban si Rossini habang kip-kip ng isang braso ang isang taong gulang nilang anak. Agad sumulak ang kanyang galit at mabilis na sumalakay upang tulungan ang asawa.
Nang malipol nila ang mga kalaban, ay agad niyang inakay ang asawa sa loob ng kanilang kubo. Ipinagtapat niya rito ang buong katotohanan. Sinabi rin niya ang tungkol sa naging kasunduan nila ni Nimrod. Masakit man, ay naunawaan ni Rossini ang lahat. Nagpasa itong bumalik na lamang sa kaharian ng Sugbo at isama ang kanilang anak. Tila sinaksak ng 1,000 beses ang puso niya nang lisanin ito ng gabiring yun ng isla. Nang magbalik siya sa labanan, ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit at sama ng loob sa mga kalaban. Mahusay ka pala sa pagkipaglaban, Anya. Hindi ko nakita yan noon sa'yo. Tungkulin ng isang anak ng pinuno ang magsanay sa pakikipaglaban mula pagkabata, Nimrod. Kung gano'n ay madali na natin malulupig ang mga kalaban. Nagawan ko na ng paraan para hindi gumana ang mga sandata nilang pumuputok. Ngunit mahihirapan pa rin ang ating mga mandirigma dahil sa kanilang mga baluti at kalasag. Minamaliit mong talino ng ating mga mandirigma. Masdan mo sila. Alam nila kung saan patatamaan ang kanilang espada at palaso ang mga kaaway, Anya. Namangha si Anya sa taktikang ipinakita ng kanyang mga mandirigma, lalo na ang hanay ng mga mamamana. Maging mga ordinaryong mamamayan ng kanyang tribo ay buong husay ding nagpamalas ng kahusayan sa labanan. Hanggang nakita ng unti-unting umaatras patungo sa baybayin ng mga natitirang buhay sa mga ito. Mga kasama, kayo na muna ang bahala sa mga sugatan. Susundan namin ni Nimrod ang mga lapastangang dayuhan bago pa sila makarating sa baybayin. Tayo na, Anya. Malapit na silang makatakas. Hindi maaari. Pagbabayaran ng mga hangal na yan ang ginawa nilang kapangasan. Walang dapat matirang buhay sa kanila. Bago pa nakarating sa kanilang sasakyang pandagat ang mga dayuhan, ay sinalubong ng mga ito ni Aghora. Nanuyong bigla ang lalamunan ni Anya nang makita ang pagpipiesta ng mga kampo ni Nimrod sa dugo ng mga kaaway. Nakaramdam din siya ng kakaibang pananabik nang tumalsik sa mukha niya ang dugo ng isang dayuhang tinagpasan ni Nimrod ng ulo, ay tila nawala siya sa sarili. Hayok na hinawakan niya ang walang ulong katawan nito at sinipsip ang masaganang dugo na bumubulwak sa leeg nito. Nang hilakbot siya nang tumambad na sa kanya ang karumal-dumal na tanawin matapos ang lahat. Yun ang unang gabing nakatikim siya ng sariwang dugo ng tao. Bumalik na kayo sa ating pugad, Aghora. Malapit ang sumikat ang araw. Kailangan nyo nang magpahinga. Hindi niyo ba ako isasama sa pagbabalik sa tribo, Panginoon? Huwag kang hibang, Aghora! Matagal ka nang patay sa pagkakaalam ng mga tao sa isla. Anong iisipin nila kapag nakita ka nila? Tama ang iyong Reyna, Aghora. Kaya't walang iba pang dapat makakita sa inyo rito. Magsibalik na kayo sa inyong himlayan. Nang makauwi si Anya, ay saka lamang kumawala ang mga luha niya dahil sa pagsisisi. Lalo siyang napahagulgul ang makita ang baul ni Rossini sa kanilang silid. Binuksan niya ito at isa-isang inilabas sa mga laman. Sa pamamagitan man lang ng pagtingin sa mga naiwang gamit ng asawa, ay mabawasan ang kanyang pangungulila. Subalit isang balunbon ng kasulatang gawa sa pinatuyong balat ng hayop ang nakita niya. Sa pinakailalim nito, nanlaki ang mga mata niya na matuklasang naglalaman yun ng malalakas na dasal kung paano ikukulong ang isang demonyo sa kawalan. Nasusulat ang mga kataga sa Sanskrit at sinaunang wikang Hebreo. Isa sa mga wikang itinuro ni Rossini sa kanya. Hindi niya akalaing may natatagong ganong kasulatan ng asawa. Kung ganoon ay may dugong babaylan din ito. Dinala niya sa banal na templo ng mga sinauna nilang babaylan ng kasulatan upang maging ligtas kay Nimrod. Ito lamang ang dakong nababalot ng proteksyon ng mga espiritong tagapangalaga ng 4 na elemento.
Ang isang nilalang na mula sa kadilimang tulad ni Nimrod ay hindi makakapasok roon. Ngunit isang gabi, habang wala ito, ay kinausap siya ni Aghora. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang tumawag sa espiritong nagbigay ng salot sa ating tribo? Ako nga, Anya. Napakasama mo! Hindi mo man lang ba naisip na maaaring lahat tayo ay mamatay dahil sa salot? Naisip ko rin yan. Kaya nga nakiusap uli ako kay Raksasa na itigil na ang paglaganap ng salot. Tutalay patay na rin si Aniway. At unti-unti na rin nawawala ang tiwala ng matatanda ng tribo sa kakayahan mo. Ngunit hindi na ako nito pinagbigyan. Kaya nagpasya kang makipagkasundo sa isa pang masamang espiritu, ganun ba? Hindi lang yun, Anya. Humiling din ako na muling makasama ang aking yumaong mga magulang. Subalit nilinlang ako ng yaksini. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoong binigyan ng buhay ni Nimrod ng mga magulang ko. At ang iba pa niyang kampon. Ngunit walang espiritong buhay sa loob nila. Lahat ng kampon niya ay walang sariling isip at alaala ng buhay nila. Maliban sa akin. Ngunit, hindi ba't kampon na rin ako ni Nimrod? Bakit may alaala pa ako ng buhay ko tulad mo? Dahil hindi ka naman totoong namatay, Anya. Hindi ka totoong amaranhig. Tila isang pagsabog ng bulkan ang narinig ni Anya ng mga sandaling yun. Hindi niya napigilan ang kusang pagbabago ng kanyang anyo dahil sa silakbo ng damdamin. Kusang humaba ang kanyang mga kuko at lumabas ang kanyang matutulis na pangila. Dinaluhong niya si Aghora at sinakal. Huwag mo akong paikutin, Aghora! Kung hindi ako namatay, bakit nagising akong natatabunan ng lupa at naaagnas ang katawan? Ang pagkamatay at pagkabuhay mo ay ilusyon lamang, Anya. Ginamitan ka lamang ni Nimrod ng mahika upang pumayag ka sa ritual ng pagsasalin niya ng dugo sa'yo. Kung ganon, hindi ako sakop ng kasunduan mo sa kanya? Oo, Anya. Kaya't ikaw lang ang pwedeng kumalaban sa kanya. Pwede ka pang makalaya sa kanya. Ngunit tulad ng Yakshini, anumang kasunduan sa isang akharu ay hindi na nababawi, Aghora! Batid ko, ngunit tulad din ng mga sumpa, ay maaari mo itong dagdagan upang magkaroon ng ibang bisa. Gamitin mo ang kapangyarihan mo upang makalaya ka sa inyong kasunduan. Sa sinabing yun ni Aghora ay nagkaroon siya ng ideya. Maaari niyang pag-isahin ang kakayahan niya at ang kapangyarihang ibinigay ni Nimrod upang paganahin ang mga dasal sa kasulatang naiwan ni Rossini. Kaya't kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Hindi niya mapapayagang magpatuloy ang kasamaan ni Nimrod. Batid niya sa malaot madali ay matutuklasan ng mga karatig pook nila na sa tribo nila nanggagaling ang mga nilalang na nananalakay sa kanila tuwing bagong buwan. Natatakot din siya para sa kaligtasan ng kanyang tribo. Nang muling sumapit ang gabi ng bagong buwan, ay isinakatuparan nila ang kanilang plano. Sigurado ka na ba sa pasya mo, Aghora? Alalahanin mong maaaring makulong din sa walang hanggang kadiliman ang kaluluwa mo pagkatapos nito. Nakahanda na ako, Anya, para sa kaligtasan ng ating tribo. Paraan ko na rin ito upang maibalik sa mapayapang paglalakbay sa kabilang buhay ang espiritu ng aking mga magulang. Natigil ang pag-uusap nila nang sa wakas ay dumating si Nimrod. Natuklasan na nito ang ginawa nilang pagtataksil ni Aghora. Nanilisik ang mga mata nito sa galit nang hinarap sila. Sa palagay niyo ay mapipigilan niyo ang aking mga plano? Nakakalimutan niyo yatang dalawa na sa akin galing ang kapangyarihan niyo. Pagkatapos ay sa akin niyo gagamitin? Mga hangal!
Nakakalimutan mo rin yatang mga dugong babaylan kami. May mga kapangyarihan din kaming ipinagkaloob sa amin ng aming mga Diyos. Anong kapangyarihan? Ang tumawag ng mga espiritong tulad ko? Upang hinga ng pabor at tulong? Huwag kang pakasisiguro, Nimrod. Hindi mo rin alam kung anong kaya namin gawin ngayon. Ganun ba? Kung gayon, ay subukan natin ang mga kapangyarihang binigay ng mga walang kwenta niyong Diyos. Tignan natin kung matutulungan nila ang mga mamamayan ng tribong Ophir. Ngunit napaghanda na nila ni Aghora ang kilos na ito ni Nimrod. Alam nilang uutusan nitong sumalakay sa tribo ang mga kampo nitong Amaranhig. Kaya't agad na naglagay ng harang na apoy si Aghora. Traidor ka, Aghora! Ako ang Panginoon mo! Ngunit nagawa mo akong kalabanin! Ako nagbigay ng pangalawang buhay mo! Kaya't kaya ko itong bawiin! Hindi mo basta magagawa yan, Nimrod. Dahil ikaw mismo ang nagsabi ang nabigay mo na ay hindi mo na mababawi. Tama ka, Aghora! Hindi ko basta mababawi ang anumang ipinagkaloob ko sa'yo! Ngunit hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita pwedeng parusahan sa iyong katraidoran! At ang parusa sa sino mang nagtraidor sa akin ay kamatayan! Anya, ngayon na! Kasabay ng sigaw ni Aghora ay bumao naman ng mga pangil ni Nimrod sa leeg nito. Ngunit nabitiwan kaagad ito ni Nimrod nang makitang biglang umilaw ang katawan ni Anya na nakatayo sa di kalayuan. Sa ngalan ng mga bantay ng kalikasan, isinasamo ko ang kapangyarihan ng 4 na espiritong gabay ng mga elemento. Hangal! Ako ang prinsipe ng kadiliman, Anya. Kahit magsama-sama pa ang mga walang kwentang yan, ay hindi nila ako mapipigilan sa aking mga plano. Masyado mo namang minamaliit ang kapangyarihan ng mga tagapangalaga ng mga elemento, Nimrod. Kung ganon, ay umpisa na natin ang labanan, Anya. Tignan ko kung mapipigilan nila ang lakas ng bolang apoy mula sa impyerno. Nang gilala si Nimrod nang salubungin ng asul na liwanag mula sa palad ni Anya ang bolang apoy niya. Halos yumanig ang buong kakahuyan sa lakas ng pagsabog na likha ng salpukan ng kanilang mga puwersa. Hindi akalain ni Nimrod na kakayanin ng katawan ni Anya ang lakas ng enerhiyang taglay ng 4 na espiritu sa loob nito. Isang puting liwanag na mula sa mga mata ni Anya ang hindi niya nailagan. Ah! Pagbabayaran mo ang kapangasan mo, sutil na babaylan! Ngayon ay hindi na ako magdadalawang isip na paslangin ka! Wala lang saysay ang mga bolang apoy mo, Nimrod. Ito ang pagmasdan mo! Nagulat si Nimrod nang biglang tamaan ng nakasisidaw na liwanag mula sa kalawakan ni Anya. Saglit na tila nanlabo ang kanyang paningin. Nang muling luminaw ang kanyang mga mata, ay namangha siya nang lumitaw sa kamay ni Anya ang isang nagliliwanag na espada. Ang espada ni Gabriel? Tama! Kilala mo rin pala ang sandata ng isang arkanghel. Ngayon ay humanda ka. Dahil hindi lang kita ipadadala sa Sehol, pupuksain na kita! Hindi mo ko basta masisindak sa espadang yan, Anya. Dahil kaya kong isama ang espada ni Halel, ang anghel ng impyerno. Saglit na natigilan si Anya nang biglang lumitaw sa kamay ni Nimrod ang mahiwagang espada ni Lucifer. Kaya't muntik na siyang tamaan ng apoy nito nang iwas-iwas ito ni Nimrod. Hindi pa siya nakakabawi ay agad siyang sinalakay nito at sunod-sunod na inundayan ng taga. Anong saysay ng espada ng arkanghel kung hindi mo naman batid gamitin? Huwag kang puro sasat, Nimrod! Dahil titiyakin kong ito na ang magiging huling gabi mo ng panghahasik ng lagim sa mga karatig pook ng isla! Pasalamat ka, Anya.
at hindi ko mababawi ang buhay at kapangyarang na ibigay ko sa iyo. Ngunit tulad ni Aghora, ay maaari pa rin kitang paslangin sa ilalim ng batas ng pagpaparusa. Kaya't humanda ka sa iyong katapusan! Dahil sa bilis na sunod-sunod na pag-atake ni Nimrod, ay halos hindi na makailag si Anya. Nakaramdam siya ng pangamba dahil unti-unti na siyang natatamaan nito. Ngunit nakasilip ng pagkakataon ng babae nang saglit na mawala ng pokus si Nimrod sa kanya dahil sa pagdating ng mga babaylan at mandirigma ng kanilang tribo. Isang ubod lakas na taga ang pinakawalan niya na tumama sa ulo ni Nimrod. Nasaksihan ng lahat nang unti-unti itong maagnas at uurin hanggang maging buto. Nang magliyab ito, ay kasabay nitong natupok ang katawan ni Aghora at ng mga kampo nitong amaranhig. Muling naglaho ang espada ni Gabriel, kasunod ng pagbabalik ni Anya sa dating anyo. Pagkatapos niyang mapuksa si Nimrod, ay ipinasundo niya si Rossini mula sa kaharian ng Sugbo sa kanilang ilang mandirigma. Sabik na sinalubong niya ito sa baybayin nang ibalita ng isang katribo niya ang pagdating nito. Nang magkasarilinan sila ng asawa, ay sinabi niya rito ang kanyang plano. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya pinasama ang anak nila sa pagbabalik nito sa isla. Nang gabi ring yun, ay isinagawa nilang mag-asawa ang ritual ng pagpapatulog kay Anya ng habang buhay. Upang matiyak na hindi nakakalat ang lahing amaranhig na mandurugo sa dakong yun. Matapos ilibing ang tulog na katawan ni Anya, ay lumikas ang buong tribo ng Ophir patungo sa kaharian ng Sugbo kasama si Rossini. Iniwan nila ang isla ng Simsim na kalaunay tinawag na Isla ng Panay. Paglipas din ng mga panahon ay tinawag na Cebu ang kaharian ng Sugbo. Ngunit nang lumaganap ang Katolisismong dala ng mga Espanyol, ay nawala na rin ang kanilang mga tradisyon at kultura, kasabay ng paglalaho ng tribo ng Ophir. Wakas.